Magandang araw. So, ay nangamang manay for today's video ay napansin ko nga napakarumi na naman dito sa labas ng pintuan. Pag-alis kasi kanina ng mga alaga ko ay tumambay na nga lang ako sa kwarto at hindi na nga ako nakatulog. Kaya naman inantay ko na nga lang makaalis tong mga amo ko. Hindi na nga muna ako naligo ng mga oras na yan kasi gusto kong unahing linisin tong labas ng bahay. Nakapaglinis naman kasi ako kahapon kaya maunti na lang ang gagawin ko sa loob. Ang caretaker talaga ng building na to ang naglilinis dito sa hallway. Mag-iisang linggo na kasing marumi dito sa harapan namin kaya hindi ko na siya natiis. Bali 10 palapag nga tong nililinisan niya, siguro nasa 7th floor pa lang siya. Diyos ko, wala namang problema sa akin kung linisin ko to paminsan-minsan kasi nga tapat naman namin to. Tinataon ko lang talaga na wala silang lahat dito bago ako mag-umpisa. Bago ako lumabas ng pintuan, sinisilip ko muna sa bintana kung nandun lahat ng sasakyan nila sa parking lot. Dati kasi nung naglilinis ako dito, naabutan ako ng kapitbahay. Tinanong niya ako bakit akong gumagawa, may tagalinis naman daw ng building. Nakakaintindi naman ako ng konting Arabic kaya naintindihan ko yung tanong niya. At kahit Carabao English nga yung naisagot ko sa kanya, naintindihan niya pa rin ako. Diba ang galing? Dito sa Middle East, hindi mo naman talaga kailangang magaling na magaling ka sa Inglesan. Mga basic na salita lang, abay okay na yun. Yung mga amo ko kasi dito, pag sila lang magkakaharap, lingwahe talaga nilang ginagamit nila kahit sa mga bata. Promise, wala ka talaga maiintindihan pag hindi mo siya inaral. May mga oras pa nga na akala ko nag-aaway-away na sila, tapos maya-maya magtatawanan na. Diyos. At buti na lang talaga hindi ako napunta sa mga among hindi marunong magsalita ng English. Sobrang sakit kasi niyan sa ulo pag yung amo mo hindi marunong magsalita ng English tapos ikaw hindi naman marunong magsalita ng Arabic. Ikaw na nga lang talaga mag-a-adjust at wala ka talagang ibang choice kundi aralin ang mga salita nila. At kung ayaw mo magsanyasan na lang kayo ng mga amo mo hanggang sa matapos ang 2 taong mong kontrata sa kanila. May mga oras din ang bilis-bilis nila magsalita kaya naman pinapaulit ko talaga sa kanila hanggang sa maintindihan ko. Huwag tayo mahihiya magtanong sa mga amo natin para hindi tayo magkamali. Pero wag naman yung araw-araw at paulit-ulit ka na lang ng tanong. At baka mamaya mapiko naman sa'yo mga amo mo at biglang ibili ka ng ticket tas pauwiin ka ng Pinas. Diyos ka puro day. Mabait pa yan sila kung pauwiin ka ng Pilipinas. Paano na lang kung naka-for sale ka tapos ibenta ka sa iba? May mga amo talaga dito na once na hindi ka nagustuhan, abay ibibenta ka talaga sa ibang employer. Kaya naman sa mga katulad kong nagtatrabaho din sa bahay, ibigay muna natin yung best natin mga manay. Kahit nakakapagod ang maghapong trabaho, wag nating kalilimutang mag-smile. Lalong-lalo na pag nandiyan ang mga amo natin, kahit ngiting aso lang mga manay, okay na yun. Ang importante lang naman dito na iraraos natin yung isang araw nang walang nagiging problema. Kagandahan pa dito sa mga amo ko, hanggat nagagawa ko ng maayos ang tungkulin ko dito sa bahay at sa mga bata, hindi talaga nila ako pinapakialaman. Pagdating naman sa paglilinis ng bahay, hindi naman sila maselan, lalong-lalo na sa mga pagkain. At dito kung ano yung ginagamit nilang kutsara, pinggan, yun din ang ginagamit mo. May mga amo kasi talaga dito na ipagbubukod ka talaga ng sarili mong gamit, pinggan, kutsara, tinidor, baso, at yun lang talaga ang gagamitin mo hanggang sa matapos ang kontrata mo sa kanila. Kahit wala naman tayong nakakahawang sakit, syempre nakaka-open yun sa atin. May pinggan kasi dito dati na yun at yun lang talaga ang ginagamit ko noon. Medyo may kalumaan na siya pero ginagamit ko pa rin. Alam niyo bang ginawa ni Inam? Abay pinatapon sa akin. Fast forward, gabi na naman niya ito mga manay. Pagdating nga kanina ni Inang galing sa trabaho ay dumiretso agad sila sa training ng mga alaga ko. 3 times a week nga pala silang may training ng football kaya naman pagdating ni Bunso pinaghanda ko kagad siya ng pagkain. Nagpahinga nga lang siya ng konti tas naligo na muna. Igagawa ko nga rin ng crispy potato tong panganay at eto nga yung gusto pero niya. Mamayang konti ko pa naman siya gagawin kasi hindi pa naman siya nadating. Hindi kasi parehas yung oras nila kaya mas nauunang umuwi si Bunso. Kaya naman pati si Inang nakakaapat na balik doon. Malapit lang naman yun dito sa bahay, yun nga lang aksayado talaga sa oras. Maya-maya nga lang dumating na tong alaga kong panganay. At tinignan niya kung anong ginagawa ko at parang hindi niya nagustuhan. Sabi niya kasi sa akin kanina bago siya umalis, igawa ko nga daw siya ng french fries. Eto lang naman nakita ko doon kaya eto nang niluto ko. Nagtataka siguro siya bakit iba yung pagkakahiwa. Diyos ko puro day.